So dyan lang kayo guys, babakbakin ko na to. Charan! Meron na siyang plate number. Woo! Downshift! What a bridge with a park. Ayan, coffee break lang, malamig para hindi tayo antok. Ang sarap mag-ride. Napakagandang view ng kabundukan. We are entering now the municipality of Kapalonga. Ayan o. Binabakbak na ni Smash. Grabe, lakas ng Smash guys. Woo! Sarap. So yan guys, what's up? So welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, so tayo nag-vlog na naman ngayon. Maglo-long ride tayo ngayon. Ito yung first long ride ng ating Suzuki Smash. Ayan, linisan lang natin. Dumi kasi ang putik. Naulanan na naman eh. Yung gabiyahin natin ngayon guys ay nasa 80 kilometers away. Ayan, malayo-layo. Mga 1.5 yata yun na tatakbuhin ng ating motor. Tayo ay magsisimba guys sa Kapalonga. Samahan nyo kami. Ito nga pala ang first long ride ng ating Suzuki Smash 115. So yan nga pala, kung bago ka, please subscribe to my YouTube channel. Yan, i-hit mo na rin ang notification bell button kung gusto mo yung mga ganitong motovlog adventure. At on the way na po tayo papuntang Kapalonga. Medyo makulimlim yung panahon, pero sana huwag naman umulan. Grabe. May OBR ako ngayon. Kasama ko yung OBR ko at pareho kasi kaming walang kapote. Kung sakali mang umulan, wala. Hinto talaga kami. At ang oras na nga pala ay mga alas 7 mahigit. Dadating siguro kami doon before mag 8:30. Depende sa pacing natin. Kung medyo mabilis tayo, siguro mga bago mag 8 andun na tayo. Pero pag takbong pogi lang, medyo baka abutin tayo ng mga 8:30. So dyan lang kayo guys, babakbakin ko na to. Guys, kasalukuyan tayo nandito na sa Twisties ng South Road. Napakasarap bumangking guys, kaso ay basa. Nakakatakot, baka mislide tayo. Ito ang masarap dito eh, pag dito ako dumadaan. Yung Twisties dito, marami kasing Twisties dito eh. Downshift. Ito. Nakakatakot. Parang i-slide eh. Wrong timing kasi tayo. Basa yung kalsada. Kung tuyo sana, makapag-banking sana. Kala mo naman marunong mag-banking eh, no? Kung gusto nyo mag-banking guys, yan, dito lang kayo mag-ride. Ganda oh. Ganda ng mga bangkingan dito, promise. Talagang sulit. Hindi kayo mabibigo. Ayan si kuya oh,
Tira oh. Di man masyadong matatalim yung mga bangkingan dito, pero goods na yan. Pwede na yan pag-practice-practicean. What a bridge with a fog. Dati guys, pag dumadaan ako dito inaabutan ko yung fog. Ngayon, wala gaanong fog. Hindi ko alam, siguro tanghali na tayo. Ang ganda pag may fog dito eh. Big bike oh. Ang sarap mag-ride. Grabe oh, tinatagos tayo ng mga ibang motor. Ayaw ko pa kasi guys idirit-dirit. Nag-aalangan pa ako kasi pa siya, break-in period pa siya. Ayun oh, kung makikita nyo, 700 pa lang yung auto niya. Nire-respeto naman natin yung mga naniniwala sa break-in, no? Wala namang masama kung sundin na lang natin. At ang recommended break-in lang naman 1,000 kilometers. So yan, hanggat di natin nare-reach yung 1,000 na yun, ay hindi tayo mag-direct dito sa ating Suzuki Smash. Ano ba naman yung 1,000 kilometers na yun, no? Saglit lang naman natin marireach yun. Lalo pa ngayon long ride na tayo. Sa usapang break-in kasi yan ay isang bagay na debatable pa. At least in my opinion meron kasing mga tao na naniniwala sa break-in at meron din naman na hindi. So sa ating side tayo ay parehong naniniwala sa kanila. So tayo ay nasa neutral side. Kaya nga sinusunod natin yung break-in period. Wala namang masama nga kung susundin natin. Kasi malay natin, di ba, totoo. Then guys, magpapagas up lang tayo. So tingin ko kailangan na natin magpagas up. Ayun. Buti meron dito. Ano lang? 100 regular. So yan, bakbak na tayo mga par. Nagpagas lang tayo, buti meron dito. Ayoko kasing maaabutan ng yung konti na lang yung gas dito sa part na to, kasi konti ang mga gasoline station dito. Kaya hanggat maaari pag bumabiyaya ako dito laging full tank. Papa-full tank ako. Nakalimutan ko kasi magpagas kanina. Ayoko nga sana magpagas dun sa mga ganon na gasoline station. Kasi sa mga branded lang tayo nagpapagas as much as possible, para maalagaan natin ng mabuti itong Suzuki Smash natin. Pero no choice, nakalimutan ko kasi. Tayo sa bagong silang guys. Magko-coffee break lang siguro tayo. Hanap tayo ng coffee ko. Marami kasing tindahan dito Dito yata guys meron. Ang ating hinahanap, sana meron dyan. Tingnan natin kung may pera tayo. Meron naman. Yan ang mga tropa at nandito na tayo sa bagong silang. Ayan, coffee break lang, malamig, para hindi tayo antokin sa biyahe, no? Kopi ko tayo. Medyo malayo pa kasi yung biyahe natin. Mga kalahatian pa lang yata to. So alam ngayon guys kung abutin pa natin yung misa. At nga pala guys, magsisimba kasi tayo. Kaya maaga kasi yung misa. At tapos na tayo mag coffee break. At ayan, tirahin na natin uli. Medyo malayo-layo pang biyahe natin. So ngayon guys, medyo okay na yung panahon, medyo maliwanag na. Hindi kagaya kanina, talagang parang ulan kanina Makulimlim pa rin naman, pero may konting liwanag na tayong nakikita. Oops, may doggy. Ito guys, yung mga nag-landslide dati, tingnan nyo, may mga harang na.
Tingnan nyo, lumubog na guys. Alam nyo ba dati yung kasagsagan ng ano, ng tag-ulan, maraming kalsadang umano dito, dumanslide. Marami kasing mga kalsada dito na ano siya, yung tabing ano siya, nasa may bangin. Marami nagsarang kalsada dito nga guys. Yung ano kung familiar kayo dun sa bahay na ano, yung nalaglag, dito yun, malapit lang dito. Yung isang buong bahay siya na nasa may tabing kalsada, tapos sama ng ano, landslide, nalaglag siya sa ano, sa bangin. As in, yung buong bahay nalaglag. Kawawa naman yung may-ari. Basa ang ano dito ulan dito. Yan guys, napadaanan lang natin. Ang ganda ng view dito. Bumalik po talaga ako nakita ko lang, ayan ang ganda. Oh, what a view. Ayan napakagandang view ng kabundukan. Ano, gusto mag-pick? Ay, kaso nakalimutan ko pala yung ano, yung tripod. Pambira, kung makakalimutan yan pa talaga. Paano tayo makakapag-picture nyan? Ganda may mga pagpag pa. So yan guys, tara na, mag-picture lang tayo dito sa ano, magandang view. Marami kasing mga ganyang view dito, yung mga overlooking na daan, tapos may bundok. Marami pa tayo madadaanan dyan mamaya. Maghanap pa tayo ng isa mamaya, hinto tayo uli. Ayan yung daan dito, parang old style pa na daan. Ayan ganito kasi dati yung daan dito. Inayos lang ng mga ano, politiko, kaya gumanda. Pero ito talaga yung original na daan dito dati pag pupunta ka ng Kapalonga. Buti nga ngayon okay na, kaya marami ng mga motoristang dinadayo na sila. Ayun, tignan nyo na ito lang siguro yung natira na hindi na ayos. Ayun, tignan nyo. Dito okay naman na Ayan, napakatinding uphill. So matetesting yung ahon nito ng ating Smash, kung kumusta ba siya sa ahon. Ayan, nakakwarta tayo, may angkas. Kaya pa naman niya. Pero hirap na. Pero palag-palag pa rin sa 40. Ayan, di tayo nag-shift ng gear kinaya. Ibig sabihin malakas sa ahon ang Smash. So sa mga Smash user, shout out sa inyo. Malakas po sa ahon ng inyong unit. Kahit may angkas, pumapalag. So yan guys, we are entering now the municipality of Kapalonga. Ayan yung pa-arco. Hindi naman totally arco, pero kahit pa paano meron silang signboard. Nasa lupa na tayo ng Kapalonga, pero malayo pa tayo. Ayan ahon Ayan, naka-tresera kakayanin mga boss. Guys, meron na naman tayong nadaanan dito. Sabi sa inyo maraming ganyan dito Ayan lupit what a view. So yan, pag nag-rides kayo dito sa Kapalonga or dito sa South Road, yan yung bubungad sa inyong mga views. Ganda ng formation ng nyug. Lupit. So yan, pahinga muna tayo dito saglit. At may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo guys, kaya tayo nag-ride ngayon dito ay hindi lang basta ito ride, pabiblessingin naman natin kahit papano. Bago tayo bumiyahe-biyahe sa malalayong lugar, ayan, pabiblessingan natin dyan sa Kapalonga. At kaya natin pabiblessingan kasi ito na charan, meron na siyang plate number.
Ayan, inantay ko talaga guys na magkaroon siya ng plate number bago siya blessingan. Para kahit papano, official siya, no? Na makakapag biyahe-biyahe. Shout out nga pala sa Motor Trade. Sa Motor Trade ko kinuha tong motor na to at napakabilis lang nilang mag-release ng mga papel ng motor guys. Or napakabilis lang nilang mag-process. So yun lang. Yun ang dahilan ng ride natin ngayon. Magpapablessing tayo ng motor natin. Dahil nga ito ay officially may plate number na at makakapag-travel na tayo. Diretso na tayo ng Kapalonga. Kapalonga na tayo hihinto ulit sa simbahan ng Kapalonga. Ayan na guys, binabakbak na ni Smash. Grabe, lakas ng Smash guys. Sinasabi ko na sa inyo, kahit 115cc lang, sobrang lakas niya. Partida may angkas pa ako nito ha. Hindi lang natin talaga maiano pa sa full potential niya kasi nga break-in pa. Pero para sa akin, goods na goods niya ang performance niya. Ayan o. Woo! Sarap! Grabe yung kulay ng lupa oh, pula. What a view! Nature riding. Grabe, layo ng Kapalonga. Isang oras na yata kami bumabiyahe. Bagay, pahinto-hinto naman tayo, no? Dami nating hinto. So sa mga susunod na video ko guys, ay antabay lang kayo. At magre-review na tayo dito about sa Suzuki Smash na to. Sasabihin ko na sa inyo yung mga pros and cons nya, yung mga nagugustuhan ko at yung mga hindi ko nagugustuhan sa kanya. Mga initial observation ba as a rider nito. Medyo matagal ko na rin ginagamit siya guys, mga lampas 1 month na. Kaya siguro naman sa panahon na yon ay entitled na ako na mag-review. So ayan guys, nandito na tayo sa Kapalonga. Yan ang palatandaan na nandito na kayo sa Kapalonga. Ayan, nakita nyo na yan, yung mga cottage na yan. So mamaya daan tayo dyan, no? Ayan o, napakaganda dito oh. Hindi na po tayo sa town proper. Ayan o, makanya yung simbahan o, tanaw na dito. Thanks God at nakarating kami ng maayos. At mukhang di pa naman nagsisimula yung second mass. Abot na abot pa natin. Ikot lang tayo dito sa likod. So mamaya guys, may pupuntahan tayong magandang tanawin dun sa likod. Meron silang magandang tanawin dyan mamaya at pupuntahan natin. Oh, yung dami na. Paano yan? So yun guys, nandito na tayo no, sa parking. Parking lang siguro natin dito. Ngayon, ang dami ng motor. Maganda sana dun sa unahan. Pero okay na siguro dito. Late kasi tayo eh. Yan guys, nakita nyo naman no, officially nablisingan natin tong ating bagong motor. Binilan ko na rin ng guys, yung rosary. Ito. Ayan guys oh. Guys, katatapos lang ng misa at finally napa-blessingan natin itong ating Smash.
At punta tayo dito sa magandang tanawin ng Kapalonga, dito sa napakagandang lighthouse nila. Ayan, dito sa may likod lang yan ng simbahan. Ayan, ganda oh, may dagat dito guys. So mamaya na tayo dyan, tambay muna tayo dito. May mga tao pa rin naman kasi. Ayan, magpapapicture siguro tayo dun, no? Sa may ano, sa may lighthouse. Ang gandang magpapicture dun. At perfect na perfect yung panahon para magpapicture. Yan yung parang main attraction dito pag kayo ay nasa sentro ng Kapalonga. Lupit oh. Parang ang lakas ng ano pressure. Ayun, may mga bangka pa oh. Lupit din ang ano nila dito, no? Mangroves area. Mangroves yan. Mangroves yan ano? Ayun, ang ganda oh. Na-maintain nila. Gaan sa pakiramdam ngayon guys. Ayan. Na nakapagsimba tayo. Nitong mga nakaraang buwan kasi ay medyo nabibisi tayo. Very stressful ng mga nakalipas na buwan natin. At ngayon lang ulit tayo nakapag-attend ng mass. At yan, ang sarap sa pakiramdam. Nakapakinig ulit tayo ng homily ng pare. At kailangan natin yun guys sa susunod na linggong darating, para meron tayong lakas, no, na lumaban sa mga hamon ng buhay, labanan ng mga tukso. At importante na nakakapagsimba tayo kahit once a week, kasi parang paalala lang, reminder sa atin, no, na may Diyos pa rin kahit paano na tumutulong sa atin, na nagbibigay buhay sa atin, na nagbibigay lakas, na para tayo tumayo sa buhay at para lumaban nga sa mga hamon ng buhay. Kasi sa atin, sa sarili natin ay hindi natin makakayan guys. Kailangan natin ng someone or something or savior para malabanan lahat yon. Sa atin, sa sarili natin, pag solo lang tayo, imposible na mapagtagumpayan natin ang mga hamon na yon, no? Puntahan naman natin guys nga yung sinasabi kong lighthouse. Ganda dito, sarap mag-relax dito. Nandito na kami guys, nagpipicture na kami dito sa may lettering ng Kapalonga, tsaka dito sa lighthouse. Ayan o, ang ganda. At wala na guys tao. Kanina ang daming tao dito, inantay talaga naming matapos. Tabi na natin. At baka meron pang ibang magpipicture na nahihiya lang. Kasi nandito tayo, nakakaya naman. At dito guys, may mga bangka. May mga namimingwit pang mga bata oh. At ito, busy yung dalawang bata dito guys. Ayun guys, dami oh. Anong isda yan, Toy? Nakakain yan? Nakakain daw guys. Ayun oh. Effective yung panguhuli ni Tutoy oh. Ayun, kinakagat oh. Talagang high-tech pa yung gamit niya oh. Talagang di ikot pa. Teknolohiya. So yan. Alis tayo dito at baka tayo tamaan. Ayun mga par, so we are finally leaving now. Bye muna for now Kapalonga. Kami po ay kakain na muna. Tanghaling tapat na rin kasi. At kami ay nagugutom na. Hanap lang kami ng masarap na makakainan. Magpapahinga tayo dun sa may ano, sa may mga shade house kanina sa may tabing dagat yung nadaanan natin. Sana makahanap kami ng ano, masarap na makakainan. Saan kaya guys may makakainan dito? Kahit inasal lang.
Wala kaming mahanap. Ayun, may chicken sana dun oh. Wala bang Jollibee dyan? Ah, ito. Ay, hindi siya restaurant. Nasaan kaya ang mga kainan? Wala kasi tayong pang ano eh. Wala tayong internet. Hindi tayo makapag Google Map. Dali lang sana sa Google Map yan. So yun po, hindi po kami nakahanap ng mga kainan. Kaya ito lang ang aming lalantakan ngayon. Pero masarap naman to guys. Ayan, lutong bahay. Tatapos namin kumain. At okay naman yung kinain namin. Nabusog rin naman kami kahit pa paano no. Oh, lungi yung palang kainan. Parang aircon pati. Ayan, ito yan. Pambira guys eh. Andun pala yung kainan. Fish. Papunta na kami doon sa may ano, sa may mga shade house sa may tabing dagat. Doon muna kami magpapalipas ng oras bago kami tuluyang magbiyahe uli. Papahinga lang kami doon. Yan, dito na tayo. Oh. Ayan, nandito na tayo guys. Yan nyo, ganda magpahinga. Ang dami nagpapahinga dito. Nandito na tayo guys sa may tabi ng dagat. Dito sa may shade house. Ayan. Yan po ang dagat. Wow, dagat. Ito na muna po siguro natin tatapusin ang ating vlog for today. So sana nag-enjoy kayo sa mga taong nakarating dito sa part na to ng ating vlog. Ay maraming salamat sa inyo. At samahan niyo uli ako sa susunod na biyahe natin. Hindi ko pa alam kung saan, pero sa magandang lugar tayo pupunta syempre. So sana mag-subscribe din kayo. Tangkilikin nyo ang aking channel. At yan, marami pa tayong gagawing mga video related dun sa ating Suzuki Smash tsaka sa mga pag travel natin. So yan, peace out, bye bye.